Pero hito, sa pagbisita ho niya diyan sa Japan, kasama ang mga OFW Japan, mga DDs, ay meron ho siyang isiniwalat. Ito po ay magkaugnayan pa rin ho sa budget ng ating bayan. At isiniwalat po ni Inday Sara kung anong nangyayari sa DepEd budget at kung bakit ho siya ay umalis sa pagiging DepEd Secretary. Pakinggan po natin mga kabisdak ito. Isiniwalat ni Vice President Sara Duterte sa mga OFW sa Japan kung paano minanipula at kinuha ng House of Representatives ang budget ng Department of Education na isa sa mga dahilan ng kanyang pagbitiw bilang kalihim ng nasabing kagawaran. Ito ang balita ni Jason Rubrico. Sobrang hindi na tama yung ginagawa. So sabi ko, alis na lang ako dito kesa ako na naman yung pipirma. Masakit sa loob ko na ako na naman yung pipirma as Department Education Secretary. And alam ko kung anong nangyayari doon sa loob. Yan ang isa sa binigyang diin ni Vice President Sara Duterte sa kanyang mensahe sa mga OFW sa Tokyo, Japan. Ibinahagi ni VP Sara ang isa sa mga dahilan ng kanyang pagbitiw sa pwesto bilang kalihim ng Department of Education. Isa na rito ay ang pagmanipula ng House of Representatives sa budget ng DepEd. Noong first year, ang budget namin for school building program ng DepEd kinuha ng House of Representatives. Malaking portion doon, more than half, kinuha ng House of Representatives. Tapos, ang iniwan na, mas malaki pa yung sa House of Representatives kaysa sa yung Department of Education. O, tingnan mo ha. Lilinawin natin ha. Tuplok nga guys. Yung pondo ba, unang taon. Tingnan mo ha, unang taon pa lang. Dito nagkamali ang mga buhaya. Unang taon pa lang ng pagiging DepEd ni Inday, tinarantado na agad si Inday. Kinuha na agad ang more than half ng budget ng DepEd tungkol sa pagpapagawa ng mga eskwelahan. Kinuha ng mga buhaya, more than half ha. Dito na agad. Mali sila doon kasi unang taon pala, pwede nang mangurakot. No? Unang taon, limas na talaga sila. Kawawa ho nila kasi si Inday Sara pumalag. Hindi si Inday Sara sumasakay sa agos ng pagkabuaya nila. Kaya ito po talaga yung isa sa mga dahilan. Tama ho po yung ibang mga teorya ng mga ordinaryong Filipino, lalo na ho yung mga nasasakyan kong mga habal-habal na hindi kaya daw pinag-initan si Inday Sara dahil hindi sumasabay sa agos ng mga buaya. So ito yun. Tuloy po tayo. Ani VP Sara, kinwestiyon niya ang nasabing hakbang ng Kamara kung saan ibibigay ang porsyon ng pondo sa mga kongresista. Aniya, DepEd naman ang nakakaalam kung saan kailangang magpatayo ng mga bagong school building at hindi ang mga ito. Ayon sa pangalawang Pangulo na sinabi ng isang opisyal ng kagawaran na ganyan na umano ang kalakaran para maaprubahan ang kanilang budget. Pwede ba yan? Sabi ko, di ba pork yan? Hindi niyan pinapakita na sa kanya yon kasi nakatago siya sa listahan ng DepEd. Kaya ani VP Sara, may mga paaralan. Teka lang ho. Ito yung nagkaroon sila ng problema dito. Kasi yung lumang sistema na parang pork barrel ang dating ng SOP yun, Day. SOP yun. Yun yung SOP na sinasabi nila. Na, ikaw para maaprobahan ka ng budget ng mga buhaya dyan sa House of Crocodile Farm, sa Batasan Complex, ito ha. Ito yung pondo mo na makukuha, pero yung portion dyan na maliit, yan lang sa'yo. Sa amin yung malaki. So yun yung kalakalan. Kaso ang problema ay nakatagpo po sila ng isang Inday Sara Duterte na ayaw ng ganyang kalakalan. Dahil ang gusto ni Inday Sara gampanan ng pagiging DepEd Secretary. At yung goal niya bilang isang sekretary ay mai-deliver niya para sa pangangailangan
ng mga estudyante at mga guro sa buong bansa. So dito sila nagka-problema. Pumalag si Inday. Tuloy po, Dayo. Kulang-kulang ang silid-aralan habang may iba naman ay sobra-sobra ang classroom dahil sa napopolitika ang budget. Correct. Pinipili aniya ng mga kongresista ang mga paaralan kung saan nais nilang magpabango sa mga guro. Dahil dyan, hindi nasusolusyonan ang problema sa kakulangan ng classroom. Kulang na nga yung pera, malaki na nga yung shortage, ganyan, pinupolitika pa. So sabi ko, pork yan. Dagdag pa ni VP Sara na noong 2024, Ito, tingnan mo ha, kaya pala ho, hindi talaga masusolusyonan ang kakulangan sa silid-aralan ng ating bansa. Dahil sa bulok na sistema na umiiral sa atin hanggang ngayon dyan sa Kongreso. Mantakin mo, bakit kongresista mamimili kung sino yung bibigyan ng eskwelahan, saan mapupunta yung proyekto? Hindi ba ho dapat yan sa Department of Education Secretary? Dito na tayo nagkakaproblema. Ito, dahil sa pangungurakot, dahil sa korupsyon. Nag-aagawan yung mga buhaya dyan. Kaya ho, dapat i-dissolve na lang itong Congress dahil sila po ang nag-uubos sa kaba ng bayan. At sila ho, ang dahilan kung bakit hindi po tayo umuusad. Gaya nangyayari sa ating bayan ngayon. Dapat i-abolish na lang po kayo. Tuloy po tayo. minanipula rin ang budget ng DepEd para sa classroom construction na nagkakahalaga ng 19 billion pesos. Aniya, biglang naging 24 billion pesos ito sa ilalim ng General Appropriations Act kung saan ang karagdagang 5 billion pesos ay nagmula sa 6.5 billion pesos para sa pagpapaayos ng mga silid-aralan. May nakatouch na rin sa GAA ni VP Sara na listahan ng mga paaralan na pagtatayuan ng classroom. Alam mo, kung pork yun, na tinago niya sa listahan ng DepEd, lalong pork yan. Kasi siya na mismo ang naglagay ng listahan. Yun ang binigay nila sa DepEd. Kinuha nila yung buong 19. Okay, linawin natin ha. Kinuha nila yung buong 19 billion. Ito yung tinutukoy ni Inday Sara. Kinuha ng mga buhaya diyan sa Crocodile Farm sa Batasan Complex. Yung 19 billion. So 24 billion ho, yung pundo para sa classroom. Ang nangyayari, kinuha ng mga buhaya yung 19 billion, sa kanila yon, yung natitirang 5 billion para sa kanila sa DepEd. Imagine guys, 24 billion ha para sa classroom. Yung natira sa DepEd, 5 billion lang. So 19 billion nasan? Sa mga buhaya. Ito yung sinasabi ni Inday. Naharap-harapan sa kinuhaan ng budget ng mga buhaya. Tuloy dayo. Nagpasaklolo ang DepEd ani VP Sara sa ilang senador patungkol sa nasabing issue sa kanilang budget. Bagamat naitanong ang inirereklamo ng pangalawang pangulo sa budget interpellation, ay wala pa rin ani ang nangyari. Pero, syempre pagdating sa BICAM, 2 tao na lang ang nagdidesisyon yan. Si Ayan. Zaldi po, tsaka si Martin Romualdez. Wala rin nangyari. Matapos aniya siyang nag-resign bilang kalihim ng DepEd, ay naging punterya na siya aniya ng kaliwat kanang paninira at black propaganda. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumhal, ako si Jason. So ngayon, dito na, alam na natin yung buong kwento. Yan na po ang nangyayari. Hindi sumabay si Inday Sara sa kalakalan ng pangungurakot, kaya pinag-iinitan si Inday Sara ho. Galing na po yan ha, sa balitang iyan, 19 billion, kinuha, 5 billion na lang yung natira kasi nagulat si Inday, nagiging 24 billion pesos yung para sa classroom. Yung pala, yung 19 billion para sa mga buhaya.